mo? Kaysa to! Kaysa to! Nagulat ako ba't tumulak tayo? Oo! Nagulat ako ba't siya tumulak? Kasi sa susunod... Gutom lang yan! Gaya at sayan niya! Ibig sabihin mo, pagkalaban namin. Yan, isa sa sunod ka kami na yan nung may umalis na ano. Kaya nagulat ko ba't pinano yan? Minura niya mga ito. Ba't ganun? Mga komunista daw po tayo. Yung mga polis, Boss, oo, matagal. kaibigan namin. Nagulat ko, ba't tumulak siya? Ba't ikaaway? Ba't nag-exercise siya? Mga putang ito kasi dito sa gobyerno. Lahat ng may isop dito sa harap! Samahan niyo yung alay ng kapulisan! Lahat ng vlogger, lumit na rito! Bigyan ng division! Isa siya, mumura siya mga putang ina mga Mamaya! Bago kaya halo-halo na ako dito. Di natin kaaway ang kapulisan. Komunista lang ang may ayaw sa kapulisan. Ang kapulisan ay para sa taong bayan. Pero sa mga komunista, ang turing nila dito ay kalaban, mga putang ina nyo. Lahat ng may isog dito sa harap. Lahat ng nakaharap sa may isog, puro komunista. Yung ibang may isog, ikot tayo dyan. Hindi ka naman may isog. Hindi ka naman. Kalaman na hindi kayo may isog. Yan, mga kabataan, hindi na mga putang ina nyo. Bago kayo magtapang-tapangan, mag-isip-isip kayo. Pag kayo nahuli ng pulis, nadampot kayo, yung leader nyo, pati yung grupo nyo, hindi kayo sasamahan sa loob ng kulungan. Yung tapang nilalagay sa tama. Oo. Kung dinadaan nyo yan sa dahas, magkuha na kayo ng 100 truck na bato. Batuin yung kapulisan. Isang tapo lang nila sa inyo nagrarap, patay kayo. Pitikin nyo sila ng goma, bariling kayo ng Armalite. Anong laban ninyo? Di ba? Gobyerno ang kalaban natin. Tapos dadaanin nyo sa dahas? Sa tingin nyo kapag binato sila ng bato, pag gumanti ang kapulisan, kung seryoso ang kapulisan, saktan kayo. Isang grado lang, patay kayong lahat. Pag pitik nyo sila ng goma, Armalite, ubus kayong lahat. Kaya yung tapang nyo, ilagay nyo at ilugar ninyo. Huwag kayong sumali sa rally namin kung nanggugulo kayo. Ngayon, lahat tayo ay biktima ng korupsyon. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Hindi ang kasundaluhan ang kalaban natin. Tanungin natin ang mga sarili natin. Bakit tayo nandito? Hindi ba't para labanan ng korupsyon? Ang mga kapulisan, nagtatrabaho lamang sila. Gaya natin sila, biktima rin sila ng korupsyon. Akala ko ba sa kabataan pag-asa ng bayan? Bakit tayo nanggugulo? Kung buhay lang si Dr. Jose Rizal, sigurado kung sasabihin niya, ang kabataan ay laso ng bayan.
Lahat tayo ang estudyante. Lahat tayo ang nag-aaral. Imposible na ikaw na estudyante magpa-under ka sa putang ina na para lang saktan ang mga kapulisan. Estudyante tayo. Tapos magpapa-under tayo sa mga komunista. Nag-aaral tayo. Pinapaaral tayo ng mga magulang natin. Para saan? Para gumanda ang ating kinabukasan. Bakit natin pinapayasahin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon. Dahil ayaw natin na mamana ng kabataan sa susunod na henerasyon ang pamumulitiko na puro nakaw. Kaya tayong mga kabataan, magkaisa tayo at sugpuin natin ang korupsyon sa ating bansa at pababain si Bongbong Marcos sa pwesto ng walang daas. Wika laban sa korupsyon. Wika laban sa politiko na magnanakaw. Hindi daas ang kailangan natin. Kung siseryosohin tayo ng pulis at kasundaluhan, ano ang laban natin? May basuka, may chopper, may helicopter, may tanki, may amphibian missile. Anong laban ang bato natin? Anong laban ng mga bote na dala natin? Ayan, umula ng bato ang mga putangin ng mga komunista na yan. Kaya tayo, pinapaaral tayo para sa magandang kinabukasan natin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko na walang inisip kung hindi sariling interes lamang. Sabi ko sa inyo pag sineryoso tayo ng pulis, ubus tayo. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo maging matapang-tapangan. Sana sa mga mahal namin kapulisan, pabawain nyo yung mga tao na nasa taas, mga mahal namin kapulisan. Hinihingi ko namin sa mga kapulisan natin na pabawain nyo po ang mga pulis na nasa taas. Ay nasa taas ng mga tao. Aray ko! Pabawain ko natin pulis. Mga minamahal namin kapulisan. Pabawain nyo po yung mga tao nasa taas. Ano? Mga kabataan dyan, mag-isip-isip na kayo. Huwag tayong maging tulong-tulungan sa mga leader na gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit? Hindi gobyerno ang may problema. Ang may problema, yung nakaupo sa gobyerno. Akala ko ba sa mga taga-UP Bright? Akala ko sa mga nag-aaral sa UP Bright, bakit kayo nagpapahandin? Bakit kayo nagpapareklute sa mga komunista para babagsakin ang gobyerno? Inuulit ko, hindi gobyerno ang kalaban natin. Ang gobyerno ng Pilipinas, walang problema. Ang may problema, yung nakaupo sa gobyerno. Iisa lamang, ito yun ate. Sa tingin mo, pag inalis natin ang gobyerno, anong mangyari sa Pilipinas? Tell me. Sagutin mo, pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang mangyari sa Pilipinas? Bakit? Narinig mo ba kami? Hindi nga, kakatanong kami. Kung gusto mo pabagsakin ang gobyerno, ano? Di ba? Yan ang problema. NPA! NPA! Walang Hoy! Tanggalin mo yung mask, ano kung matapang ka? Tanggalin mo! Tanggalin mo, NPA! NPA! Sinagot lang ako sa mga taong bayan. Walang mananakit, walang mananakit. Yung ginagawa nyo ngayon, Wala hindi nyo tayong kaya, yung mali sa'yo. Walang mananakit. Galing nyo. Hoy, kung matapang ka dyan, kahalitin ka! Panamunin ka na nga, bobo ka pa! Pinapaaral ka na nga, binibigyan ka na ng baon, bobo ka pa! Panamunin bobo!
NPA. Palamunin na nga, pinapaaral pa, bobo pa. Pumagyanda kayo sa bundon at kumain ng mga mangga na makita nyo. Sanay naman kayo dyan eh. Mga tao, bundok. Umuwi ka na! Pinaglalaban yung bulok. Pabagsakin ng gobyerno. Bobo ka ba? Pabagsakin mo ang gobyerno. Sunugin mong Malacanang. Anong mangyayari sa Pilipinas kung wala ang gobyerno? Bakit ka ba? Alam niya sinisigaw niya, kayo ba? Alam niya sinisigaw niyo? Ha? Taga Mindanao yan. Kaya niyo ba panindigan? Nakikinig ko kayo kanina pa. Para sa inyo yung ginagawa namin. Hindi para sa amin. Tandaan niyo yan. Pero nakikisa kayo anong ginagawa niyo sa nagsasalita. Sila nga yung nauna eh. Kanina. Hindi kami ginagalaw ng pulis kasi peace rally kami. Nakita mo na, sa gilid lang kami. Nakita mo mga pinagbabato, mga kabataan. O, kayo, kabataan kayo. Kung pinagkayahin, sablay na sila, sasablay pa ba kayo? Kung makikisa kayo, sa tama kayo pumunta. Para sa inyo yun, hindi sa amin. Magkakaiba lang tayo ng diskarte Ay, pero isa lang pero sablay na pinaglalaro natin. binibitawan yung salita. Akala nyo kasi GTA. GTA. Kayo mga Jensi kasi. Sa pwesto at itigil ang korupsyon. Iisa ang panitigil natin. Iisa ang Namin kayo ang pinagkakaway. Tanya na. Oo, sige, walang ano. Tandaan lang ba Isa lang tayo. Isa lang tayo. Dahil Pero magkakaway. kung makita ko yung salita niyo, narinig ko kanina na pabayaan sila. Kasi kumakain kami sa pagiging bata. Kita mo na kami ginagalo ng kapulisan. Sino pinapato? Sino hinuhuli? Yung mga namamato ng molotov. Ayun, huli na. Ilan na sila? Hindi nga lang namin maubos eh. Yung hinuli po kami yun, piniligtas ng leader yung hindi. Yung tropa niya, hindi habang buhay, kasama niyo yan. Alawin. Tay, nararamdaman na namin yung sama ng loob eh. Babayad din namin ng bawis tayo. Liwanag niya, kaya expression, liwanag ko na. Pero minsan, and make your own conclusion based on your own observation. Just step back from whatever ideology those fucking people in the mountains are instilling in your young minds. Ako bilang ate nyo, hindi ako, alam ko kasi ang mga Gen Z eh. I am working as a virtual assistant. I've been managing Gen Z. I am a general manager. Pero ewan ko lang, after ng rally na to kung may trabaho pa ba ako. But I know, one approach, alam kong hindi kayo makikinig kapag pinagagalitan kayo. So I am here as your nakakatandang ate, nakakatandang kapatid. Okay? Hindi ko kayo pagsasabihan na mali ang ginagawa nyo. For sure, there is a fucking reason as to why yan ang pinaniniwalaan nyo. Pero ito lang ang pakiusap ko. Step back a little bit. Observe your leaders. Observe the current situation. Tingnan yung mga tao na nasa gilid ng kalsada na hirap. Samantalang ang ating mga leaders ay nagpapakasarap. I'm not trying to convince you to anything because more than anyone in this fucking wide road here in Mendiola, alam ko, kayo ang generation na well-informed. And I will bank on that. We are the millennials. Some of these people here are boomers, Gen X. We are the older generation. At the end of the day, hindi kami ang mamumuno sa kinabukasan, kayo. Kaya piliin nyo, pag-aralan nyo, yes, pwede kayong magkamali, pero piliin, pag-aralan ng mabuti, at the end of the day, ito ang isipin nyo.
hindi kayo dapat nananakit ng mga kapwa Pilipino. Dahil magkaiba kayo ng ideology or pinaniniwalaan. Dahil hindi naman kami narito para saktan kayo. Lalong-lalo na hindi kami narito para saktan ang mga pulis. Narito kami dahil pagod na kami ng reaksyon. Yung mga nanay nyo, alam ko, iba na yan, hirap na hirap magpaaral. Inilagay namin ang aming mga sarili sa frontline kahit alam naman namin na pwede kami mapahamak. We are not here to provoke the police. We are not here para saktan kayo. Kaya wag nyo rin kaming sasaktan. I am not here to convince you na mali ang pinaniniwalaan nyo. Dahil sa inyo yan. Freedom nyo yan. Pero wag na wag kayong mananakit ng kapwa Pilipino. At the end of the day, it will be you guys who will govern this country. Please, let's all try to be better. Salamat po. Wala pong mananakit. Hindi po kami narito para saktan kayo. That's the least of our goal nang pumunta kami dito. Kaya walang mananakit, walang mambabato, walang magpo-provoke. Okay? Now, back to business. The fucking business. Wala pa rin bumababa. At kulang pa rin tayo sa numbers, pero hindi tayo uuwi na walang bababa. I would like to remind everyone here na ang laki ng ating sinakripisyo para tayo ay maparito. At ang laki ng rason kung ano ang pinaglalaban natin dito. Dahil kapag walang bumaba today, magnanakaw lang sila ulit bukas. Magsisinungaling lang ulit sila bukas. At gagaguhin lang tayo ng paulit-ulit. Ngayon, alam kong kulang tayo sa numbers. Kaya sa mga nagla-live stream dito, pinapanawagan ko. Hindi namin to kaya ng kami-kami lang. Huwag niyong iasa ang kinabukasan ng bansa sa iilang tao, sa iilang grupo. Hindi namin to kaya. Let me be very, very frank and straightforward with that. Kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal namin sa bayan, hindi namin to kaya ng mag-isa. Kung hindi kayo pupunta dito, walang mangyayari. Nanakawan lang tayo ulit. At ito ang pinaka-importante, guys. It's not just about the economy. It's not just the possibility of the Philippines going bankrupt. The most important thing, napakaraming EDCA bases na sa Pilipinas na inalaw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magnanakaw. Hindi ko alam kung anong naging kapalit, pero alam ko ang magiging kapalit ng mga EDCA bases. Never in the world history na ang Amerika ay nagsimula ng digmaan sa kanilang bansa. There will always be a sacrificial lamb. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yung pinaglalaban natin dito, it's not just about corruption. It's not just about our future. Kung ayaw natin maging abo, kung ayaw natin maging sakripisyo, habang yung mga politikong nagnanakaw araw-araw ay pupunta at lilipad ng ibang bansa at magpapakasasa sa mga ninakaw nila, pumunta kayo dito. Dahil hindi namin kaya to, pumunta kayo dito sa Mindiola at walang uuwi hanggat walang bumababa. Marcos resign! Ulitin ko,
mga nambabalak dyan manggulo, umuwi na kayo dahil mamaya madudurog kayo. Bakit? Papunta na po ang mga kasama natin na galing sa Camp Aguinaldo. Papunta na sila dito. Kaya yung mga manggugulo dyan, umuwi kayo, maghilamos, mag-toothbrush at matulog para pumasok kayo bukas para magkaroon naman ng laman ng utak ninyo. Etong mga nanggugulo to, mga utak hipon eh. Bakit ko sinasabi na utak hipon ito? Gaya nila Congressman Abante ng mga utak hipon. Gaya nila Zaldico ng mga utak hipon. Gaya nila Martin Romualdez sa utak hipon. Pati itong mga kabataan ng gugulo, mga utak hipon din. Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama at mali. Yan. Tanungin natin ang bawat sarili natin, isa-isa. Bakit ako nandito ngayon sa Mendiola? Di ba? O bakit kaya tayo nandito? Di ba para papabayin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon sa ating bansa? Ngayon, bakit ang kapulisan ang sinasaktan ninyo? Yung mga pulis na yan, si Martin Romualdez ba yan? Yung mga pulis na yan, si Zaldico ba yan? Yung mga pulis na yan, si BBM ba yan? Bakit sila ang sinasaktan ninyo at binabato ninyo? Sa tingin nyo, pag sineryoso kayo ng mga kapulisan, anong laban ng batong isang bag mo? Anong laban ng bote na dala mo? Mag-isip kayo, yung nag-recruit sa inyo, yung nagbayad sa inyo para saktan at manggulo ito. Sasamahan ba kayo sa loob ng kulungan? Ilang kabataan kayang nahuli? Ilang kabataan kanina ang nahuli? Sinamahan ba sila ng grupo nila? Sinamahan ba sila ng nagbayad sa kanila? Sinamahan ba sila ng leader nila? Kaya tanungin natin ang sarili nating mga kabataan. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong magnanakaw. Gaya nino, gaya ni Martin Romualdez na tambalusos na magnanakaw. Gaya ni Zaldico na mukhang buwak na magnanakaw. Gaya ni BBM na bangag na pangulo. Yan ang kalaban natin. Gaya ni Boy Dila na mukhang burak na si Congressman Abante na appointed son ng Comelec na si George Garcia. Biruin mo, hindi na nga binoto ng tao, may kapal pa ng mukha yang si Boy Dila na mamuno. Boy Dila! Hindi ka nga binoto ng kadistrito mo eh. Binoto ka lang ni Comelec. Kaya si Garcia lang ang pagsilbihan mo. Paubos ka lang ng pera eh. Ang dami ng problema ng bansa. Pati kayo, dumagdag pa kayo mga putangin na kayo, mga congressman kayo. Pumunta kami sa House of Representatives. Hinamon ko lang suntukan ng mga putangin na magnanakaw. Ayaw lumabas. Meron pa kayo usap sa atin si Kernel. Lahat po ng totoong lumalaban para sa bayan, nakikiusap. Gumilit tayo doon. Ihiwalay nyo na po yung mga estudyante. Doon po tayo lahat. Makiusap. Punta po tayo lahat doon sa gilid. Yung hindi susunod komunista. Punta tayo doon lahat sa gilid. Pag sumunod sa likod. Narinig po natin, mga kababayan. Sabi ni Kernel, lahat ng mga totoo na ikipaglaban kontra korupsyon ay gumilit. Ang maiiwan ay komunista at huliin sila ng mga kapulisan natin. Sa lahat ay nakikinig dyan, lahat daw sabi ni Kernel, ng totoo na ikipaglaban kontra korupsyon ay gumilit dito. Ang maiiwan ay ilalagay natin sa kulungan para doon magwala. Diba? Hindi masusunod din eh. Kasi gumilit tayo, takot na rin yan eh. Gilid yan, gilid. Gilid pa tayo, gilid pa mga kababayan. Kanina ang tatapag ng mga kabataan maglakay. Ang astig, ayaw magpaawat. Yung may mga maskara dyan, komunista rin. Kaya ubarin ninyo yung mga maskara ninyo. Hindi kayo mawawanted dito kahit makita ang mukha nyo. Bakit? Sa atin ang pinagalaban natin eh. Yung mga ayaw ubarin dito makita. Hindi ang kasama yan. Pag-iusap ko sa kanya, lahat ng patuloy na paglaban sa mansagod sa korupsyon ay dito sa gilid. Lahat ko ng may iyon ay uuwi na. Atras!
Kahapon na ng araw, kahapon. Grabe, nakasalakas yung dito. Kasi kawawa yan, hindi naman natin nag-isang kasulit. Pero dapat, diskarte lang sila. Oo. Sasabay sa Lumanda sa kanan. Sumasabay tayo para marinig. Ha? Sama! Pamarinig! Lakasan ninyo! Okay. Si Mark. Bayag ba kayo kay Martin? Gusto niya ba si Sandy?
Lahat tayo, dyan sa kanan, sumigaw kayo ha! Lahat tayo, dyan sa kaliwa! Lahat tayo, sumigaw! Okay. Together ha? Ready? 1, 2, 3, go! Marcos Resign! 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 Sigurado narinig hindi sa'yo. Kasi po, ang ngayong gabi ay sumulipin na ibang grupo ng gulo na aming panik. Sabi yun, mga matanda, yung mga sumama sa amin. Kaya, sila yung